Ay, magandang gabi mga bossing. Puti itong mic diferensya na to. Mic dipensor. Ang lupit mo. Ayaw mo sa korupsyon, O, eto. Breaking news. Bahay. Kalaswaan. At hit-hita ng droga. Negosyo. Ng pamilya ni Mike Dipensor. Ito nakalagay Nagsampa ng kaso ang NBI sa human trafficking at droga laban sa kumpanyang konektado sa pamilya ni Mike Dipensor. Matapos ang raid sa Pasay. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa Senrin Development Corporation kung saan kabilang ang mga opisyal ng kumpanya sina Julie Rose T. Dipensor, Chairman President, asawa ni Mike Dipensor, at si Miguel Gabriel T. Dipensor, Treasurer, anak nila. Ito ay kasunod ng isinagawang entrapment at rescue operation sa Pasay City. Ayon sa opisyal ng record ng NBI ay na may petsang April 23, nag-ugat ang operasyon sa mga ulat ng intelligence na may isang commercial na establishmento na Mike Dipensor, lihitin mong pagsampang basta kalechi-lechi na to mga friend, pag na siguro panood nyo na to, pero tingin nyo Video ko daw sabi. In Jesus' name. Satan, take up your hands and with God's finances being delivered. malaki mga friend malaki yung lugar, at saka malinis. Oo. Mismo si Director Melvin Matibag ang sumalakay dito kasama sila John Consulta, yung media. Oo. Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Kaya ikaw mismo nagdadala? Ikaw? Oo. Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan? Nagkataon lang na good time ticket sa mga... Ano? Hindi mo alam kung bangag o lasing yung kausap Sir, pasok na sa loob. Diyan, sir, Sir, excuse me. Hey, you gotta do this. Stay there, stay. You gotta do it with me. Stay there. Why? This is a raid. This is NBI. Okay, You cooperate, okay? You cooperate. No. You cooperate, okay? No. Puta, puro kargado na yung mga nasa kwarto May kasawang chipa ito, isang to Okay. So dito pumipili yung mga customer ng kanilang kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa itaas na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. So isa sa mga kapasin-pasin na nakita dito sa mga gamit ng umano'y bugaw na inaresto ng NBI
ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga kababaihan na nasa kanyang pangangalaga. Ma'am, bakit may pregnancy test? Ha? Bakit may pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po may ano po, sir. May May So ano to mga friend? Talagang organisado po ito. Yung mga babae rito hindi gumagamit ng kondom. Kasi karamihan kasi yung mga ganyang klase mga big time eh. Ang babae ho pumipresyo ng 10,000, 15,000 hanggang 20,000 na isa. Oh, 54 ho yung babae na rescue diyan. Oo, no? Kung makayari ito si Mike Defensor na to, akala mo napakatinong tao dahil korupsyon, kung ano, kung bumanat sa gobyerno nito si Excellency, no? Putang ina, masahol ka pa pala sa di lang korap eh. Ewan ko kung paano siya lulusot dito, no, mga boss, no? No bail ho to. To yung kaso nito si Kibulog, yung tag dito, yung parang human trafficking, qualified human trafficking ang kaso eh. O yun. O tapos may droga pa, no? At ang ano ho to, itong lugar na to, sinurveillance ho ito ng mga NBI. O talagang tinrabaho. Tinrabaho talaga to. May nagpanggap ho 2 NBI agent na customer. Yan ang ginawa dyan. Tapos nung binayaran na yung babae, kumuha silang babae doon sa aquarium, maraming isda, maraming babae sa aquarium, mamimili ka. Kasi nakapasok na ako dyan, hindi naman ako inosente sa mga ganyan, no? Titignan mo yung mga babae ron may salamin mo yan mamimili ka doon. Yung ibang haho dyan, makikita mo yung loob, pero hindi ka makikita ng mga babae sa labas. One way glass ho yan, At pag namimili ka ho dyan, no? Kasama mo na yung bugaw. No, yung bugaw, either babae o lalaki yung bugaw, no? Tuturo mo kung sino yung gusto mo. Alin sir, sabi ng mga bugaw. Yun. Ay, si ganito ho yan. Ay, bago lang. Gagaguhin ka pa ng bugaw dyan eh. Bago lang ho yan. Ganito. Sesexo ka ng bugaw. Oo. Tatanungin mo, magkano naman yun? Ganito ho yan kasi bagong dating lang ho yan. Mga gano'n ang tirada ng mga putang ng bugaw, no? Kamisa na, loko. Bago ka ng bago, putang na ka. Baka mamaya, bagong ligo yan, hype ka, ginagano ko yung bugaw. Oo. Nung ano pa ho yan, siguro mga edad ko doon, mga 40, ganyan. Matanda na ako, wala na ako sa akin. Pero nanggaling din ako dyan. Oo, isa ho yan sa naging libangan ko. Pero hindi ho ako yung naulol sa mga ganyan. Kasi nga, libangan nga lang eh. Di ba? Tsaka doon sa mga pinupunta namin. Kagaya yan, style na yan. Pero doon sa pinupunta ko, wala akong pregnancy test. Ito, iba. May pregnancy test. Para saan yung pregnancy test? Nga. Pag pregnancy test, na-detect ka nung kumukuha ng pregnancy test na ikaw ay buntis. Pregnant ka, kaya pregnancy test, di ba? Alam na nila gagawin sa'yo. Habang maaga, ilalaglag na yung nasa tiyan mo. Kung gusto mo pa kumita ng pera. Kunyari, 10 buwan buntis, madali lang ilaglag. Kaya siguro may pregnancy test para hindi na tumagal, mga 2 o 3 buwan. Matagal na, mahirapan na ho silang magtanggal dyan sa bata. Yan ho yan. Demonyo, di ba? Kaya sinabi ko, di ba? Itong defensor na to, tanginan to, kala mo kung sino? Makorupsyon. Siguro, baka dyan mo dinadala yung 18 Marines. Libre. Basta't kayo, susunod kayo sa sasabihin ko, dyan mo pinapractice yung mga 18 Marines kung ano sasabihin nila. No? Grabe ito. Yan o yan. May pregnancy test sa mga babae. 54 ho yung babaeng na ano dyan, na rescue daw. Oo. At hindi ho basta-basta yung mga pupunta, nakita nyo naman, siguro napanood nyo ito.
talagang yun yung KTV, talaga namang sosyal ang dating. Kumbaga, sosyal ang dating. Oo. Lahat ho nakademonyo sa mga ganyang klaseng KTV. Nandyan ho. Meron ho dyan babae, pasayawin ng hubot-hubad. Nung mga, kunyari, puro mga big time. Yung mga babae na yan, sa bayaran mo yan, talagang mag-ano yan, titihaya lahat yan. Yan ang ano niya kumita. Karamihan ho dyan. Hindi naman ho hindi ho lahat. Pero karamihan ho sa mga babae na yan, iba ho ang buhay. Bihira naman ho siguro dyan. Pero malamang sa alamang yung mga iba ho dyan, mga part-timer lang, para lang ho sila makapagpatuloy ng kanilang pangarap na makapag-aral. Ganyan. Grabe ho ito, mga friend. Sinamantala nitong... Paano sasabihin niya? Ano kaya isasagot ni Mike Defensor dito? Kasi ang nakapangalan presidente, asawa niya Tsaka yung anak niya, yun na treasurer. Alam nga namang hindi alam ni Mike Diferensya yan. Yang klaseng hanap buhay na yan ng kanyang mag-ina. Titignan naman natin kung gaano kagagaling naman tong mga abogado na kukunin ni Diferensya. Yan ang problema mga friend. Itong mga abogado na to, no? Hindi kaya nakukonsensya to. Kumikita kayo ng pera para maglusot ng mga demonyo. No? Masama ho yan. Kaya nga sabi ko, dapat sana itong mga abogado na to, pag natalo, lalo-lalo na sa depensa, kasama na silang makukulong. Kasi wala namang kwenta sa kanila, maski na matalo Bayad sila Bibigyan mo sila ng attorney's fee. Kagaya si Kupalman, ang laki na naibabayad ni Digong. Puro lahat ng depensa niya, puro jurisdiction, no jurisdiction, puro iisa din depensa. Ayun na. Yari na si Digong doon, wala nang kawala yun. Hindi nagsasayang lang ng pera. Pero kung siguro, kung ang deal dyan, pagka natalo si Kupalman, kasama na siya, masisintensyahan. Dahil pagtatanggol mo yung mali di ba? Dalawa lang yung risk. Pag nanalo ka, kumita ka, labas yung kliyente mo. Pag natalo ka, kumita ka, pero kasama mo yung kliyente mo sa loob. Dapat ganun no? Para nadadala ho itong mga putangin ng abogado na to, na tanggol ng tanggol, maski na demonyo, tatanggol nila. No? Tuloy pa po natin. Nag-volunteer po sila. Sila, Opo. Kausap namin yung official ng barangay dito. Ang akala nila, ordinaryong KTV to at namatay. Ayan, si Melvin Matibag, kinausap daw nila yung barangay daw doon. Akala daw nila, ordinaryong KTV lang ito. Di nga. Barangay, kapitan. Na to. At katunayan, tinicheck namin yung registro, nakalagay dito, family KTV siya. So, ang masama rito, meron pa kami mga nakitaan dito na sa pribadong kwarto, may dalang mga pinagbabawal na gamot. Kasama namin ng CSWD rito para i-rescue sila. No? So, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minoridad din dito. So, ipoprocess natin at tutulungan natin sila to recover from the trauma na maaaring pinagdaanan nila dito sa lugar na ito. sino yung mga makakapal? Ito pa si Matibag, Involved daw po na government official. Hindi siya government official, former congressman, former secretary, mataas na ranggo. At actually, ang nakakalungkot, buong pamilya nila yung nakarehistro doon sa mga dokumento. Lahat ito, inimbestigahan natin. Nagkatunayan, ang kaso ay ngayon ay inilagak na sa prosecution service ng Pasig City. May we know po sino po yung official na yun? Hindi na Puta, Pasig City. Galit si Vico Soto dito. Todas ka, Mike Diferensya. Ito naman ay pa sabihin, tinatanong ko sino yung government official Hindi pa diretso yun ni Matibag Then kasi lalabas naman yan, pag once na natapos na talaga yung filing at pinadala na sila ng mga May involved daw po na government official. Anong uring mga nilalang ito? Napakayaman na ho nito si Mike Diferensya na to. Ilang panahon,
may minahampi ito eh. Ayon sa mga bali-balita, hindi ho talaga, hindi basta tao to, pero nakita nyo naman yung KTV family, KTV bar daw, tayo na. Lulusot ito nakapangalan sa kanila yung alangan naman sabihin nila na pinarentahan nila. Pangalan lang namin yan, pero hindi kami gano'n dyan. Sino kukunin nilang Paul Guy na aamin na siya sa kanya yan? Malamang may ganyan na naman yung Stella ng mga bugago na yan. Manap kayo ng na aamin na siya kanya yan. Na lalabasin natin, sabi ng bugadong matalinong gago, lalabasin na lang natin dyan na inupahan lang sa inyo yan, ganito. Yan ang mga palusot ng mga animal na yan diba? Total, hindi naman kayo nakakotindiak eh. Yung mga matitirada ng mga abogado dyan, walang ibang depensa yan eh, kung hindi yun ang palalabasin nila eh. Numuupa sa amin yan, nag-list, tapos ganyan, hindi naman namin alam na ganyan ang gagawin dyan. Kala namin, ordinaryong KTV bar lang. Yan naman, tignan nyo. Yan ang magiging depensa ni Mike Diferencia. Diba? Sabit-sabit yan eh. Mantakin mo, life imprisonment to yan. No bail talaga yan, dahil po tayo na At ang tumabaho, hindi ba sa NBI, yung direktor ng NBI, entrapment pa, nung pagkabayad nila sa babae ng mga NBI agent, yung Mark Money, yun, dinakip na. Kumpleto yung pati may kasama pang media, walang kakawala. Pero ang kahirapan dyan po, merong pregnancy test ang mga babae. Pagbuntis siguro, laglag agad. Habang maaga pa, madaling ilaglag pagkabata, wala pang di ba? Sinasabi nila, dugo pa lang yan. 1 buwan ka pa lang delay, pwede, madali lang. Pak. Gamot lang. Laglag na. Gano'ng katimonyo itong mga putang inan to? Mapapamura ka. Di ba? Ito si Ponga. I'm not saying false yung mga lumalabas. I'm not saying false yung mga lumalabas. All I'm saying is we have to be cautious, especially with the way things are being presented. And ang panawagan namin is hintayin nila kami. Hintayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice President. Hindi nyo pa i-presenta. Para dyan pala sa Kongreso, madismiss na. Talagang maasa talaga ito sila Ponga. Nasasampa na sa doon na sila sasagatin sa kanilang safe haven, the Senate. Kasi sabi nga ni Guangzhou, itong Kongreso, alliance din. Di Senado, yun ang kanilang safe haven. Kalmado si Ponga eh. I'm not saying false yung mga lumalabas. All I'm saying is we have to be cautious, especially with the way things are being presented. And ang panawagan namin is hintayin nila kami. Hintayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. I'm not saying false. Galing talaga nito. Yan sa to? Billionaire Channel. Billionaire Channel. Just in, NBI Director Melvin Batibag confirmed to BNC that Mike Defensor's wife and son, Julie Rose Defensor and Miguel Gabriel Defensor, are among those recommended for charges over their alleged involvement in the trafficking of 54 women rescued during the recent anti-human trafficking operation at a bar in Pasig City. Patay. Ito yung sinasabi ko mga friend. Di ba? Bakit hindi pa mag-file ng kaso si Sara Duterte dito kay Trillanes? Si Idol Trillanes sa lahat na yata ng social media at saka mainstream media, ini-interview na at sa ahasan niya sinasabi na talagang itong pamilya na ito ay pamilya ng mga mandarambong, mga kurap, lahat-lahat. Pero ayaw nila magsampa ng kaso, di ba? Pakinggan natin ito si Tatang. What's stopping VP Sara to file case against Senator Trillanes impeachment perjury, sabi niya.
si Vice President Sara Duterte could file a perjury case against kay former Senator Trillanes since he made a sworn statement that can be proven false. He could go to jail. Pwede siya makulong kung nagsisinungaling siya. She could also clear her name by signing a bank waiver. Since that would publicly prove Trillanes is lying, it would be her chance to vindicate herself. Diba? So, ano ang pumipigil sa kanya? What's stopping her to do? Ang alam mo, Brad, ang pumipigil dyan kay Sayad, hindi lang naman kay Sara Duterte, hindi naman Sara Duterte, out, lahat sila, buong pamilya. Sinasabi ni Trillanes na sila ay tumatanggap ng pera galing sa illegal. Pati kay Kitty Duterte, yung nanay ni Kitty, si Hanelet, lahat sila kumikita, merong presyo, may resibo si Trillanes. Paano siya magpapail ng perjury aber ng kaso kay Trillanes? Tagal-tagal na si Trillanes na salita ng salita, wala pa, hindi pa presidente si Bongbong Marcos. Tinitira na ni Trillanes yan, sila Duterte na yan. Wala kang katakot-takot dahil nasa katotohanan siya eh. Di ba? Tuloy natin to. She is a lawyer with 80% GWA. Ibig sabihin ng GWA is General Weighted Average. Oh, may 80% ka pa raw. Di ba? Sabi mo, Sayad. Oh, lawyer ka pa naman ba? Sabi mo, sinisira yung pangalan mo. Sinisira yung reputasyon mo. Bakit nanonood ka lang? Tanga. Tatanga-tanga ka naman. Ba't nanonood ka lang? Sabi mo, pinopolitika ka, sinisira yung kredibilidad mo. Di ba? Hindi lang ikaw. Buong pamilya mo, si Pulong, lahat kayo. Pati to si Bongo. Oh, ba't hindi kayo magsampa ng kaso kay Trillanes at magkaalaman na kung sino nagsasabing totoo? Tuloy mo, Tatang. Has all the resources to defend herself. And that's even hired 16 lawyers, di ba? Give it. Oh, may 16 lawyers ka pa. Sabi ni Tatang. Wala bang makapagpayo sa'yo na pailan ka ng kaso si Trillanes dahil sobrang nasisira ng itong mga abogado na to. Sinisira ninyo ang pangalan ng aking kliyente na napakabuting tao na si Sayad. Di ba? At ang pamilya Duterte. Di ba? Ba't di nyo kasuhan? At nang magkaalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Di ba? Puro kayo pa-press con. Ayaw nyo naman humarap. Tangin ng yan. Tuloy, Tatang. All that, there seems to be one and only possible reason she would file the case. Oh. Ano yun? Trillanes was telling the truth. Di ba? Guys, echoing this from Voice of Millennials, filing a perjury case opens the door for discovery. To prove Trillanes is lying about her bank records, she would likely be required to present the real bank records as evidence to the court. This essentially forces her to do exactly what she is avoiding. Ito yung ayaw niya yung disclosing her private financial history. Pero ayon naman sa mga DDS, bakit daw natin paniniwalaan ang isang Sonny Trillanes na trililing daw? Sabihin natin, ang statement ni Trillanes impeachment hearing ay official. Ibig sabihin, pinanumpaan niya. Under oath siya at pwede siyang makasuhan. Proven na nagsisinungaling siya. Si Sara naman, saan tumatakbo? Sa media. Sa social media, nagsasalita or naglalabas ng statement. Hindi ito sinumpaang salaysay. She's not under oath. So kahit kasinungalingan pa or ano man ang sasabihin niya, ano man ang pinagsasabi niya tungkol sa mga akusasyon kaugnay sa impeachment, hindi siya makakasuhan. O pera na lang kung libelous ito, di ba? Kasi hindi naman siya under oath dito Ligtas siya. So sino ngayon ang paniniwalaan natin? Yung isang nagsasabi ng totoo under oath o yung isang nagpa-press con lang? So Di yung nag-under oath si Trillanes sa paniniwalaan talaga dapat ng tao, di ba? Yun. Saka ang daming abogado, nandiyan si Turon, si Milda Dea, ang daming abogadong nakadikit kay Digong. Ba't di nyo pailan si Trillanes? Ng kaso.
Simple, di ba? Diyan pa lang, alam mo na si Sara talaga, magnanakaw ng mga walang iya silang pamilyang Duterte. O, di ba? Sinasabi nyo matino. Kung matino yan, putang ina, papayag ba yan na ginaganyan kayo ni Trillanes? Nawala man lang posisyon sa gobyerno sa ngayon. Maski noon pa, nung presidente, presidente pa yung tatay nito si Sayad, hindi tumitigil si Tocayo sa ni Trillanes sa pagtira dyan sa mga Duterte na yan. May nagawa ba sila? Wala. Hanggang sa nakaharap ni Trillanes si Digong sa Senado. Sa Senado yata. Senado ba o sa Kongreso? Senado. Babatuhin pa nga ni Kongreso. Babatuhin pa nga ni Digong ng microphone si Trillanes, di ba? Sasampalin daw niya. Sige, labas mo. Pumirma ka ng waiver. Wala talaga, mga friend. Ewan ko kung ano ang gagawin ng Senado. Paano nila babaliktarin to, no? Paano nila i-acquit ito, no? Sana, no, mga friend, no? Yung mga hindi pipirma sa mga kongresista na hindi pipirma sa impeachment complaint kay Sayad, no? Kasi 1/3 vote yata, di ba? 106 votes kailangan. Ganito. Kung merong hindi pipirmang isang kongresista, yaman niya si Marco Beta, panggulo lang yan dyan, no? Yung mga hindi pipirma dyan, maraming sinasabi, mananagot sila sa constituent nila, no? Kaya kung meron kayong mga kongresista na pumapanig sa mali na mga constituent kayo, yun na kongresista nyo, puta, baka pwede ninyong isukan nyo na. Ganon din pagdating sa Senado. Ang problema dito, yun nga. Bukas yan ang topic natin, mga friend. Wala silang pakialam. Masira sila sa tao, putangin lang yan. Pagdating naman ng eleksyon, babayaran lang natin yan. Laki na nitong perang binibigay sa atin. Alam nga naman, hindi natin i-acquit si Sayad. Di ba? Total, layo pa ng eleksyon, 2028 pa. Tao naman dito kayo, live na 500 lang boboto ka na. Di ba? Wala naman mga utak yan. Kung may mga utak ba yung mga putang na yan, mananalo ba yung mga senador at kongresista ng mga Duterte? Hindi naman kongresista ng bayan yan. Kongresista ng Duterte, senador ng Duterte, ganun lang yan. Wala, mumula na naman ako. Kulab na po tayo, mga boss. Pero kung minsan, mga friend, yan yung mga babae na yan, na nag-ano dyan. Meron din minsan may mga siniswerte, kagaya ni Osang, yung dancer ng Pegasus. Si Rosana Roses, di ba? Sinuwerte, di ba? Paano? Dati sa babaeng club yan, di ba? Kalati Baya, shout out. Kalati niyo. Happy birthday, sweet heart Lenny. Wishing you a good one and blessed and bless you always. Diba? Good evening, Kasani. God bless your family. God bless ka lahat niya. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Talaga po maraming nabudol yung matandang inutil na Duterte. Pati nga si nasirang Kaper si Lapid ay nabudol nga niya din noon. At ikinampanya pa siya. Ikinampanya pa niya. Kaya nga sabi ko, wala rin ito ako pagkakita ko pa sa mukha niya, butang na ako, hayop to. Yun nga. Pero lumaon, ay lumabas na din ang naturalesa nilang mag-anak. Kaya ngayon ay oras na ng paghukom sa kanila dahil gumalaw na ang kamay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Totoo. Pero ngayon, marami pa rin tanga. Mga putang ina kayo. Dapat sa inyo, David Alin Mendoza. Karox, Mendoza pala ang apelyido ng BIA Commissioner na yun. Pero di ko po ka mag-anakan yun. Lihitimong taga Bulacan po kami. Taga-real din ako sa Bukawi. Yung kamag-anak ng tatay ko. Tiyuhin ng tatay ko.
Mary Lebron, shout out Rudy and Jean Mirana, shout out. Naalala ko tuloy si Percy Lapid. Pag may nagbe-birthday, ipe-play niya ang record ng birthday greetings niya. O, di ba? 3JC Hope, shout out Si Percy naman ng aasar pag nagpe-play ng birthday song. Parang natigok na ang may birthday. Totoo yun. Di ba? Librado Ludovico ulit. Blessed morning, Karox and Tall Warriors. Sang-ayon ako sa iyo, Karox. Sana naman ay walang mangyari kay PBBM. Kawawang bansa natin. Pinamugugaran ng mga Judas Barabas, Hestas, mga dutay, anak ng puti kayo, maliban kay Noel Duterte. Diba? Mga tanga talaga yung mga putang na yung Noel Duterte ang paniwalaan ninyo. Mga gunggong kayo, kala nyo sino kayo magagaling. Bilib na bilib kayo dyan sa ulol na yan. Sarili niya ang pamangkin, Noel Duterte Sinusuka yan kay mga gago. Psychiatrist pa yun, yung Noel Duterte. Diba? Ron Valencia, shout out. Bossing, binati ko na si Madam Lenny. Ron Valencia ulit. God bless us all, mga kayo lang, Rocky Warriors at sa pamilya mo. God bless, Ramon Valencia. Ramon ulit. Bossing, ako hindi niniwala na simple lang ang buhay ng mga Duterte. Napanood ko si Bong Gago na sinasabi niya palagi silang tao lang natutulog sa kulambo. Nag-birthday simple lang ang handa, luma ang damit, sapatos luma. Pero sa kabila noon ay bilyonaryo ang mga mamumuhay nila, pati na rin ang mga wake and bake. At yung kananay na pumukpok sa pulis na babae, aresto si Gongs D. Tanginang yan. 3J Show, sabi niya, yang natutulog na kulambo, kumakain ng karinderya, mga paandar lang nila yan, pangbudol gang yan. Yung walang isip tulad ng mga DDS, paniwala sila dyan sa mga paek-ek na yan. Sa politics, ang tawag dyan, propaganda. Ibig sabihin, pampagandang ng image. Kung may matinong isip ka at marunong kumilatis ng budol at hindi budol matalino ka, kung di ka marunong kumilatis, kabaligtaran ka ng matalino. Pero maraming matalinong Pinoy na piniling maging hindi matalino sa ngalan ng Nigong D. At yan ang masaklap na katotohanan. Alam mo, TJC, pag matalino ka, wala kang pera. Sambahin mo si Gong D, magpakabobo ka, meron kang pera. Di ba, Harry Roque and Panelo? Rodelia Alpiloro. Lopo Xerox. At sa HBD sa ating butihing Mayor Lenny. At kay Idol na si Sentry, talagang kahanga-hanga talaga. At bihira ang taong katulad niya. May dignidad. Sayang at ayaw niyang tumakbo sa anumang posisyon ng gobyerno. Sana magbago isip niya. Sila ni General Torre, sila ang kailangan ng ating bayan. Salamat, Lord. At sa paggabay mo po sa aming inang bayan. Salamat, Sir Rox. Ingat po and God bless po. God bless you, Delia Alpilor. Shirley J. Sir, shout out. Happy birthday! BP Lenny, mabuhay ka, sabi ko. May bumabati pa, BP Lenny, Alam mo, para sa akin, si BP Lenny ang pinaka-the best na naging Vice President ng Pilipinas. Shirley J. Sir ulit. Sila lang ang nabudol sentry. Sila lang ang nabudol sentry. Pero kami, hindi namin binoto yan. Kami mga kawaryo, sentry parang ikaw din. Ayaw ng mayabang at mahangin. At puro ngak-ngak. Kaya hindi kami nabudol ng devil na yan. Mabuhay ka, sentry. Salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sana balang araw, ikaw maging presidente ng Pilipinas. Kaya nga, Sentry, ba't hindi pa ikaw tumakbo? Takot ka ba dyan? Kisayan, putang yan yan. Wala yan. Tutukan ninyo, mga magdalo, tutukan ninyo yung si Laki Mata para hindi makagawa ng milagro. Kaso baka tapos na Sana mali tayo. Susan de la Cruz, shout out. Happy birthday, more blessings, madam. Stay healthy. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend.
Pastor Jun Lagon, shout out. Alam mo, Sir Rox, sabi Trisha, ito mga Duterte, do or die sila. Ibig sabihin, gagawin na ang lahat, kahit ano pa yan. Kaya si Hodang may matumba, bumulagta, at all cost, failure is not an option. Ganyan ang mga Duterte. Kaya kung sino man ang hahara-hara sa kanilang dadalang patungong Malacanang, siguraduhin ninyong may ammunition kayo. Matinding kailangan, matindi pas sa Duterte. Ito ang pinapaliwanag ni Sentry. Kaya duda si Sentry kay Atty. Lenny kasi nga baka di kakayanin ni Atty. Lenny kasi nga napakahinhin na babae. Nga eh. Tsaka yung mga anak niya eh. Masyadong baka hindi na pumayag yung mga scholar ni Atty. Lenny. 3J Sobrero. Kaya nga itong DDS wannabe, like Wanson, talagang kapit tuko kay Sara. Kasi nga, sinisiguro ni Sara, siya ang mananalo sa DDS kasi nga, it's now or never. Chance nilang makabalik sa Malacanang. Yun nga eh. Kaya nga problema dyan, baka bayad na eh. Bantayan ninyo si Garcia. Ano galaw niyan? 3J Show pa rito. Wow! Ang laman ng bangko ni Sara, from 6 million lang at sa loob ng ilang taon naging 6.6 billion. Ni wala namang trabahong marangal na sumusweldo siya na malaki. Meron ba siyang kumpanya na bilyon ang halaga o abogado silang mag-asawa, pero ilan ba ang naging kliyente nila at naipanalong kaso? Aber, kaya nga nagpupolitiko ang mga yan para lumago ang kanilang bank accounts. O, diba? 3J Show po dito. Si Rox, mag-around the world na si Sara. About 3 linggo kanyang biyahe sa Europa. Sarap naman. May sponsor naman ang trip niya. Ini-sponsor ng taong bayan ang pamamagitan ng kaban ng bayan ang sinasandok lang ni Sara. Aba, bakit naman 3 linggo bakasyon? Bakasyon hindi naman nagtatrabaho yung presidente ng Pinas kahit may sakit. Di pa babakasyon man lang. Baka pupunta sa Switzerland para tignan kanyang bangko doon, pati mga Cayman Island. Puntahan niya. Sisiguraduhin andun pa ang pera ng sa bangko. Oy, mga DDS, pera din ninyo ang ginagastos ni Sara pang biyahe niya. At pang hotel, pangkain na masasarap. Kayo mga DDS, magtiyaga kayo sa tuyo at daing na may kamatis kung mura ang presyo ng kamatis. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend ha. Sir Rox, maraming salamat po sa pag-aalala, pero awa po ni Lord, malakas pa po ang katipunera po ng Cavite. At kaya pa pong makitambay sa mga sunog baga, makipagrambulan sa mga kakamot-kamot po sa malaking tiyan sa kanto, at makipagtong eats. Medyo busy po lang sa work, Sir Rox. Malapit na po kasi ang graduation ng school and looking forward for summer vacation. May naamoy ako dyan sa vacation na yan. Oo. Sana mabango. Then, busy naman po sa pagiging chimay pag bakasyon. Sa topic po today, Sir Rox, masasabi ko po, dapat lang pong mawakasan na ang paghahari po ng mga halimaw na ulupong sa napakahaba po mga taon na nagdaan. Tama na po, sobra na. Dapat na po lahat po sila na nanggoyo ng uto at ginawa po tayong mga pulpul na alipin sa ilalim po ng kanilang mga kahayupang panlilinlang at pang-aabuso. Bakit, Sir Rox? Walang kagatul-gatul po ang sintensya ko po. Ibalik po dapat ang bitay. Sorry po, Lord. Dapat talaga. Dapat nga firing squad Patawarin po sana si Tia Deli. Alam ko pong ikaw lang po ang may karapatang magparusa ng mga animal na halimaw. Alam ko pong ikaw po ang gumagalaw po para po sa amin. Sa pamamagitan po ng mga taong ginagamit mo, katulad po ni Sentry at marami pa pong iba na lumalaban po para sa ustisya at korupsyon. Sa mga sumambulat pong kagimbal-gimbal na ebidensya at talaga pong tunay at di po puro fake news. Maraming salamat po sa sobrang pagmamahal at pagmamalasakit po ng nag-iisang Sentry na itinataya po talaga ang kanyang dangal at buhay
para lang po mapanagot talaga ang mga pamilyang dambuhalang mga buhayang halimaw na hagum. Pwe, at doon po sa mga chinatong, nako sana kayo mangilabot at matuto naman sana kayong matakot sa Diyos na mga buraot kayo, mahiya-hiya naman kayo sa kapal at tatapang ng mga apog ninyo. Pwe, pag itong si halimaw, buhaya, inabswelto ninyo na mga yawa kayo, naku, talagang kayo dapat lang na isumpa at magsitalon na lang sa kayo lahat sa bangin. Total, puro kayo naman mga walang silbi sa sinumpaan ninyong tungkulin para sa taong bayan. Katulad din kayo na sinasamba ninyong poon nyo na anak ni Satanas. Pwede mga leche, gat di kayo mga napaparusahan at nakukulong, wala nagbabagang tag-init na maaasahan ang taong bayan. Nagbabagang tag-init ba kamo, Tia Deli kay malapit na, ang lumalamig na, umuulan na dito. Ombudsman JLG, dapat lang po talaga si Rox pagsamahin si Trillanes at si Torre. Siguradong may pag-asa pa po tayong titino ang pamamalakad ng ating bansa. Pero gat ang mga ulupong po nandyan at nakaupo. Naku, si Rox, puro lang po pulutong ng mga inutil at puro po bukbok na utak. Wala po tayong maasahang pagbabago, si Rox. Kailangan po natin ang isang katulad ni Trillanes na may malasakit para sa bayan at sa taong bayan. Kaya gising Pilipinas, imulat po ang mga mata. Magtanggal po dapat ng muta at luga na tayo naman po tumino. Huwag yung lagi na lang nagpapauto, laging ang resulta, ang sumpang pangako. Ewan ko sa inyo, mga buwisit, pwe. Tia Deli, baka may nabibili dyan ng gamot sa tanga. Wala pa ba, hindi pa na-invento dyan sa Amerika? Yung gamot sa Tanganism virus. Ted, shout out Ted. Happy birthday sa ating kababayan at idol na si former BP at Naga City Mayor Attorney Lenny Robredo. Sana lagi kang nasa mabuting kalusugan at upang humaba pa ang buhay para sa bayan, mabuhay. Chupista Bunao. Good morning po kuya at sa mga kawarriors. Happy birthday po BP Lenny. Nawa po ay pagkalubuan pa po tayo ng God ng maayos na may tunay na pagmamahal sa mamayang Pilipino at malasakit at hindi pasakit. Ted ulit oh. Tama ka, Rox. Kakilakilabot ang laman ng kahon ng BIR dahil pag binuksan ang kahon, tae ni Man Scarpio ang tatambad sa iyo at talagang kikilabutan ka. Ted, shout out. Di said shout out. Paspasan sana ni BBM. Di ba si Rox? Yun nga eh. Ako, BBM ka. Ronaldo Ignacio, shoutout. Sa dami at laki ng ninakaw ng mga Duterte at perang galing sa mga drug lord, di umano lahat kaya nilang gawin, maliban pa nga dyan sa pera sa Pogo at mga online na sugal at mga perang galing sa mining groups. Ganyan katakaw at kasiba sa kapangyarihan at salapi ang mga timawa na yan. Totoo yan, Ronaldo Ignacio. Welcome to the club. Pilimon Gonzales, shout out. Huwag tayong magpapaniwala sa survey na yan. Manipulated na yan. Bayad yan. Alam ko yan, Pilimon. Kaya pag nakikita ko, kunyari, guest ni Idol Christian Isguera, yung mga Rolly Halls, mga survey, hindi ako nanonood eh. Lalo na yung Ronald Holmes, kung magpaliwanag, kala mo talaga, kagaling-galing niya. Saan nyo ba kinukuha yung survey nyo, mga ungas? Marilo Pabianak, shout out Eddie Luna, shout out my friend. Sabi niya, Marilo, blessed birthday ng ating Madam BP Lenny Robredo. God bless her. Na kung sakali makapag-decide na siya
na tumakbo bilang presidente para sa ikabubuti ng ating minamahal na bansa. Although may pronouncement siya na di natatakbo sa national position kasi marami pang dapat gawin sa Naga. Let's all pray na mawala ng mga tiwali at mapagsamantala lalo na sa pondo ng bayan at siyang nagiging sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino. Alam niyo mga boss, ganyan klaseng kandidato, si Sayad, baliw, puta yun na. PJ Show po nito. Oy, birthday pala ni Madam Lenny. Wow, happy at maligayang kaarawan, birthday po. Naway mas marami pa kayong birthday na ipagdiwang. Enjoy your day and keep safe ho. God bless you always. Serve God and serve your people. Oh, diba? John Dimango, my friend, shout out. 3G Show ulit to. Sir Rox, nakaka-intriga ang mahiwagang kahon sa Kongreso. Ayaw pa buksan, bakit kaya? Alam naman natin ang laman ng kahon na yan, Sir Rox. Ang katotohanan, kahit itago mo yan, selyuhan mo yan, ibaon mo yan, pigilin mo yan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang katotohanan kasi parang amoy yan eh. O usok, kahit itago mo sa lalabas yan. Alam naman natin ang laman ng kahon. Kaso, pag binuksan yan, tapos ang karir ni Siminit, baka hindi na nga bumalik sa Pilipinas. Maglalagalag na sa ibang bansa. O, di ba? Hindi. Sa totoo lang, maski na hindi na mabuksan yun, sobra-sobra na yung mga ebidensyang impeach na siya talaga eh. Diba? PJ Show ulit ito. Ito pang isang magandang balita, Sir Rox. Inaalat si Mike Defensor. O, ito yung vlog ko. Ayon sa balita, involved sa pamilya niya sa human trafficking at exploitation. Illegal ang kanilang negosyo. Ano bang nangyari na inquest sila? Mabigat itong human trafficking. Di walang bail yan. Nay, nako. May problema ka na nga sa 18 Marines tapos eto pa. Sasabay ang problema mo kasi naman, puro kasinungalingan ang pinagagawa nito si Defensor. O anong say mo dito, Sir Rox? Yan na. Yan ang vlog ko ngayon. Si 3J Show, talagang active sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Para ka lang din si Tia Deli. Kaya lang si Tia Deli, si Prince Sheldon. Ito ang tuwa siya kay Pugong Biyahero. Panoorin mo yan, Pugong Biyahero, 3J Show. Kikilabutan ka rin sa walang yang yun. Oo, lakas ng loob. 3J Show ulit to. Ito bang isang balitang ewan ko po kung totoo? Ba nakakalito na ang ganap dyan sa Pinas? O hindi daw totoong naaresto sa saldi ko, sabi ng DOJ. Aba, kapag totoo ito, malaking dagong ito sa gobyerno ni BBM. Ano ba latest dyan, Sir Rox, about this news? Pag totoo ito, makakapunto si Harry Roque. Pag di totoo ito, yun nga di ba? Ewan nga ba dito si Hilda June Basi, shout out. Kung ordinaryong empleyado, drop from the roll agad pag awol. Bakit si Bato? Pinapasweldo pa rin. Kahit di na pumapasok. Iba si Bato. Makapal ang mukha ni Bato eh. Shout out, Brother Eli Asisio. Friend Amy Bingson, Dolor Gracia. Eman Escalona, nak, shout out ha. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas pumuli. God bless. Mga friend, dasal.